Yon, magandang hapon sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung likod, Ron Dinyos TV. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, magpapasalamat lang muna ako sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta kahit na maraming nawawala sa ating YouTube channel. Dahil nga ayon sa iba ay bumaliktad na tayo, iba na daw yung ating pinaglalaban. Hindi nila alam mga kababayan na noon pa naman ay talagang sumusuporta tayo kay Pangulong Duterte. Napunta nga lang tayo kay Pangulong Marcos dahil nga kay VP Sara Duterte at sa inakala din natin na gaganda yung ating bansa. Kung halimbawa itong si Pangulong Bongbong Marcos ang mananalo dahil nga sa mga pangako na napakaganda naman talaga, katulad ng pagbaba ng presyo ng kilo ng bigas sa halagang 20 pesos. Saan ka ba maghanap ng Pangulo na nangako ng ganon kababa? Yung pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw, tayo mga Pilipino ay talagang mahilig tayong kumain ng kanin. Kaya pag bumaba yung bigas, yun, napakaganda, napakasarap pakinggan. Kaya tayo nabudol dahil sa mga pangako. At dahil din kay Vice President Sara Duterte, sumuporta talaga tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kasama nga tayo mga kababayan sa mga motorkid noon nung nandyan pa tayo sa Maynila. Kasama tayo sa pangangampanya at isa tayo sa sumisigaw ng BBM. Pero nga, nabudol tayo. Wala na lang pagsisisihan dahil ganun talaga. Minsan nagtatagumpay tayo, minsan naman mabibigo. Yun na nga mga kababayan, itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, yung pinag-uusapan dahil nga daw sa mga hindi daw matukoy, hindi daw mahagilap yung mga pangalan na nakalagay doon mga kababayan sa mga resibo. Katulad nung Miriam Piatos at itong si sino ba ito? Kokoy Villamin ba ito? Paano ninyo mahanap yan? Ay, pinapahanap sa PSA. Napakaingot naman itong mga congressman na ito, lalong-lalo na itong chairman ng Committee on Good Government na si Congressman Chua mga kababayan. Isa pa naman sana itong abogado, pero hindi siya nakakaintindi. Kaya nga hindi niyo makita yung si Villamin, Kokoy Villamin ba yan? Dahil nga alias yan. Kasi nga confidential. Confidential nga kaya nga tinatago yung pangalan, kaya alias lang. Tapos pinagpipilitan ninyo talaga na mayroon yan. Pinapahanap nyo pa si Miriam Piatos, si kung sino-sino pa, dahil wala nga daw record dyan sa PSE. Paano magkaka-record nga? Ayun nga kay dating Commissioner Guanzon, ay wala talaga. Puro alias yung mga nilalagay dyan sa confidential. At ang may karapatan talaga na bumusisi niyan ay yung kuwa lang. Naka-sealed envelope nga daw yan mga kababayan. At simula pa noon, wala pang confidential funds na disallowance. Yan ang paliwanag ni dating Commissioner Guanzon mga kababayan. Kaya itong committee na ito, itong Good Government, tigil-tigilan nyo na nga yung panluloko sa mga tao. Sinasabi ninyo na walang record sa PSE, kung saan-saan nyo pinapahanap, sa NBI. Wala talaga record yan. Dahil nga alias yan. Itinatago yung pangalan dahil yan yung mga tawag itong mga kababayan, yung mga asset yan. Paano pag halimbawa ko asset, ilalagay ko ba yung pangalan? Inayari ako ng mga NPA na yan. Ito namang mga congressman ay pinagluloko naman yung taong bayan. Yung iba naman kasi nating mga kababayan, yung anong sinasabi nitong mga ingot ng mga congressman na ito, dahil nga nasa posisyon sila, sa tingin natin magagaling dahil nga nananalo nung kapanahunan ng eleksyon, maniniwala agad tayo. Huwag naman tayong ganun, porket pa mga disente ang mga itsura nitong mga taong ito, paniniwalaan natin kagad. Masyado naman tayong nagpapaniwala sa mga taong magpakunwari mga kababayan. Yun na nga ito na, huwag na natin itong patagalin at shout out na lang pala sa mga nagkomento na hindi maganda na bumaliktad na daw ako. Mayroon pang isa diyan. Mamaya basahin ko na mag-comment daw ako sa kanyang komento dahil nga dati daw ay humahanga sa akin, tapos ngayon nagbago na nga tayo. Hindi tayo nagbabago. Noon pa talaga ay sumusuporta tayo kay Pangulong Duterte dahil nga sa napakaganda
ng kanyang ginawa sa ating bansa. Minsan lang tayo magkakaroon ng katahimikan. Minsan lang tayo nagkakaroon ng walang mga adik sa lansangan, walang mga pinagbabawal na gamot, walang takot ng ating mga kababayan na maglakad. Hindi na katulad nung kapanahunan na nangangamba na maglakad. Noong panahon ni Pangulong Duterte, nakikita natin mga kababayan, kasi uulitin ko, nasa lugar ako ng Bagong Silang ng Caloocan, isang lugar na napakadaming kriminal. Kaya alam na alam natin yung mga pangyayari na katulad yan. Yan ang wag na natin itong patagalin ha, at kayo na lang yung bahalang humusga kung itong mga congressman ito ay talagang mga ingot lang ba talaga. Kung sa tingin ninyo, binubula lang nila yung taong bayan para magpapaniwala. Sino bang saan nyo ba hahanapin niya mga yan? Mga alias nga yan. Ito na mga kababayan ha, sabay-sabay na natin itong panoorin. We have Chairman Joel Chua of House Committee on Good Government and Public Accountability, and House Assistant Majority Leader in Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong. For today's first question, we have Bibian Gulia from ABS-CBN. Go ahead. Dalawang ingot. This is from DepEd alone. Apo. Load. Kasama po ba dun si Cocoy Villamin sa 677 and doon sa 405 na no records with the PSA? Yes. Si Cocoy Villamin kasi, umapir yung pangalan niya both sa OBP at saka sa DepEd. So dito, lumabas dito sa PSA na hindi rin nag-i-exist sa birth, sa marriage, at saka sa death, si Cocoy Villamin. So yung 677, DepEd and OVP rin yun, sir? Hindi. Yung 677, DepEd alone. Iba pa yung sa OVP. And then magkano, sir, itong napunta sa 405 na walang records with the PSA? Magkano yung total confidential? In terms of amount? Yes, sir. Hindi ko na-compute eh. Hindi ako aware. Ang pina-check lang namin is yung names. Pina-verify lang kasi namin yung mga pangalan pa. Naku po. Pero gusto ko lang idagdag, yung amount in question really is 612.5 million. 612.5, both OBP and DepEd. Insofar as DepEd is concerned, 112.5 million. Thank you. Mela from PTV4. Sir, just to clarify, kasi yung una nating nasabi, 677. So yung 133 po ba, I mean the rest ng, kung 405 ay nakita natin na walang record, na sabi nyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, 5, may 10, may maraming pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yun overall? Ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh. Kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and double check. I-double check ko yung sa OVP. So sa ngayon may nasa 2,000 names pa na Mas under malaki kasi verification. yung budget ng OVP eh. That is 500 million eh. So kaya mas marami yung pangalan sa OVP. Sandro Ochona from Billionaire TV, then Big Sumintak from Net25. Sir, may mga nabanggit kaninang kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies na ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Pero kayo po magre-recommend nito or paano po yung process?
Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating committee hearing. Okay, so Opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga members sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Sir, last na lang, mga kailan kaya natin i-expect yung partial or yung committee report? Next year na, sir? O kaya this year? Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan. Opo. Vic, Suminta. Kung mananalo pa kayo. Andun pa kaya kayo? Sir, Chairman Chua, clarification lang. Since the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability is not yet terminated, but you intend to release a partial report, especially on the investigation doon sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President. So, may we know kung kaya kayo nag-release ba ng partial summary report or summary report so that this report can be used by the House Committee on Justice regarding the impeachment case by the Vice President Sara Duterte? Well, actually, year-ender to parang summary Ito muna yung summary kung what happened in the past 7 hearings, what transpired, at kung ano yung mga nakikita namin na violation. At kung ano yung mga laws na propose namin. Dahil, di ba, yun naman ang lagi nilang kino-question kung bakit this is in aid of legislation, asan yung mga batas. So, ito yung mga batas na nakikita namin. And in fact, kanina, meron na naman kaming nakita na naman na additional. Like, for example, yun dun sa yun dun sa yung sa ng pagselyo. Diba, kino-question kasi nila na baka mamaya gumagamit daw ng mga pseudonym dahil confidential nga daw po yan. So, nakita namin na dapat ilagay na rin para mas clear doon sa mismong Joint Circular 2015. Magiging part din ng recommendation namin yan na kailangan it should bear the true identity or name. Idadagdag ko lang po, no? Actually, one of the reasons why ang ating chairman is nagkaroon kami ngayon ng summary report is precisely also because there are filing of impeachment complaints. Now, we would not at any rate or at any way preempt whatever is the decision or how the Committee on Justice would appreciate these complaints. Kaya nagkataon lang talaga na may nag-file ng complaint at may re-refer na nga sa Committee on Justice. I think part of the committee's way of respecting what's going to be how the Committee on Justice will proceed and will approach the impeachment complaints is to summarize what we have discussed for the past 8 committee hearings. Sir, one last from my end. So, meaning to say, it can be used by the Justice Committee in the determination of forms and substance of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, because in your hearing, lumabas din yung bribery, graft, and corruption, which includes in the impeachment case filed against the Vice President. Yung mga final pong impeachment complaint, if I'm not mistaken, marami rin naman po kinuha nila dito sa committee hearing namin So, to answer your question, it will not prevent them from getting information, mga recommendation dito po sa aming committee hearing. Idadagdag ko lang, no. Balikan po natin yung kasagutan po namin kanina na that would depend on how the Committee on Justice approach
the complaint. So, yung committee hearings naman po natin, it's a public record. It's being televised and being streamlined all over different social media platforms. So, I guess a way of really allowing, kayong sa akin, sa aking consideration, for my personal take on this is to allow the complaint, the impeachment complaint, referred to the Committee on Justice to have its way, how they would discuss that. Kaya nga po tayo ngayon nag-summarize is para hindi parallel while dinidiscuss natin yung mga issues, may mga katanungan tayo, at the same time doon sa kabilang kwarto ay nagdi-discuss sila ng impeachment complaint. I mean, that would, to me, that would certainly be something that should raise an eyebrow para sa akin. So just to be more circumspect in terms of allowing other committees to do its job, mas magandang i-summarize na lang natin kung anong napag-usapan. Thank you. Rosalie Cas from UNTV, then followed by Dwight De Leon from Rappler. Good afternoon po. Question po from our desk. Kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP Duterte last hearing. Bakit po ganun? Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya, but unfortunately, nagkaroon po ng incident kay Gina Acosta. Kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na umattend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay BP Sara. Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities. Hindi po naman, dahil nilay muna yung predicate dun sa mga SDO. Yun ang pinaka-importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng emergency situation. Kaya po hindi po nakaabot kay BP Sara. Last na lang po on my part, yung pong inisa-isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities, inisa-isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita, yun pong inyo pong komite para magsampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of OVP at DepEd under VP Duterte? Based po sa 7th hearing na nangyari sa atin, ito po yung mga recommendation ng mga member na nakikita po nila na possible violation na nangyari po sa mga paggamit po ng confidential fund. Thank you po. Yun ang ito ng mga kababayan. Ang ganda ng tanong ng PTV. Ang haba ng oras ni VP Sara Duterte na andun, dumalo mga kababayan. Pero hindi man lang natanong. Kaya yung sabi ni VP Sara, sayang lang yung kanyang oras na pumunta doon, pero hindi man lang siya natanong. Ibig sabihin, itong chairman na ito na si Congressman Chua ay takot o yung mga membro ng Committee on Good Government ay takot kay VP Sara na magtanong mga kababayan. Kaya si VP Sara nagpahayag na nga na sayang lang yung kanyang pagdalo doon. Dapat nagtrabaho lang siya dahil yung mga pagdinig na yan ay wala namang kabuluhan, wala namang saysay. Puro lang naman talaga paninira yan. Wala namang ibang pupuntahan yan. Kung hindi, sisirain nila si VP Sara. Yan ang akala nila. Akala siguro nila, ang mga tao ay madaling mapaniwala nila. Iba na kasi ngayon. Kasi nga, may social media na tayo. Hindi katulad noon, na kung anong ibabalita sa mainstream media, parang yung mga tao ay nagkandara pa, naniniwala kaagad. Pero sa ngayon, iba na. Ibang-iba na. Kaya Congressman Chua, magdandaan ka na dahil nga sa darating na pagkatapos ng eleksyon, sa darating na 2025 election, ay maaring mawala ka na dyan, hindi ka na chairman, si Barbers, itong si Adyong na ito, sana nga
At iba si Paduano na isang NPA na talagang napakayabang. Ang daming galit ni Paduano ngayon mga kababayan. Grabe. Nakikita natin sa mga komento na talagang pinutakti itong si Paduano. Talagang galit na galit yung taong bayan. Ano ba tatakbuhan ni Paduano? Sa party list pa rin ng Abang Lingkod Abang Lingkod party list pa rin ba? Wala na. Sa kangkungan, napupulutin yung party list na yan. Yun ang kayo na yung bahalang humusga kung itong pagdinig na ito ay may kabuluhan ba, paninira lang ba. Sa tingin ko naman talaga, maraming nagsasabi na ito'y paninira lang kay VP Sara Duterte. Pero wala nga silang may file na kaso, wala pa, gumawa pa sila ng script kung ano ba talaga ang dapat nilang sasabihin laban kay VP Sara Duterte. Itong si Kokoy Villamin, si Miriam Piatos, ay alias nga yan. Abogado naman sana itong si Congressman Chua, mga kababayan, pero hindi niya alam yan. Tayo nga na hindi naman tayo matalino, pero nakakaintindi naman tayo. Pagdating sa confidential fund, ay talagang gumagamit ng mga alias yan. Dahil nga sila yung mga asset ng pamahalaan na binabayaran sa pamamagitan ng confidential fund. Tapos itong mga congressman ito, kunwari pa. Alam naman nila yan. Pero kunwari lang para sabihin ng ating mga kababayan na talagang inagasta yung pera na sinasabi o kaya binulsa yung pera na sinasabi nila na nanggaling sa confidential fund. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay shout out ko lang ito. May komento kasi dito, basahin ko lang ito. Paulit-ulit kasi nagko-comment dito sa akin. Kung makikita ko ba ito? Wala na tayong views, hindi na bali, basta tayo naninindigan. Sabi nga nung isa, wala na daw akong views dahil bumaliktad na daw ako. Di bali, wala naman problema yan, at least naninindigan tayo. Hindi naman tayo, sana ba yun maniwala ka ikaw ang mag-imbestiga, Paduano. Hindi ko makita shout out lang muna kay Ma'am Berjever Religious ng Kulilan, Bulacan, kay Nor Sabidra, shout out sa idol kay Jeremy, shout out kay Anghila Kotik, kay Ma'am Joyce ng Japan kay Virginia Santos, shout out sa iyo Virginia Santos. Ngayon lang tayo nakapagsalita ulit shout out na rin kay Ray Anthony Bonel. Totoo si NPA Paduano. Totoo pa, NPA talaga yan. Membro ng Alex Bungkayo Brigade yan. Shout out na rin kay Freddy Navarro, shout out kay Rizanor. Kay Raymond Dupalumar, shout out kay Lala Defender, shout out kay Joe Peterson T. Anis. At dito tingnan ko lang muna to yung nagkomento sa akin. Ito yata. Ito. Shout out kay Susan Managbanag dati hanga ako sa iyo. Rondi TV. Ito yung sinasabi ko bumaliktad ako. Rondi TV, alam mo, mong mali ang ginawa ni Sara, pero pinapanigan mo ang mahal ng bayad sa'yo. Gawin mo ang tama. Sus, nako po, Diyos ko. Nagtsatsaga lang ako na wala akong views kaysa doon ako kay President Marcos. Papanig ako doon. Yun ang mali talaga. Papanig ako sa mali. Tapos may views ako. Dito kahit wala akong views, mga kababayan, nagtiyaga ako dahil naninindigan ako na si VP Sara Duterte ay tama. Ikaw, Susan Managbanag, maraming salamat sa iyong komento, pero buksan mo yung iyong isipan. Kung anong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating kapaligiran, tingnan mo, pumunta ka sa Bohol, napakadaming druga ngayon sa aming lugar. Alam mo ba yon? Araw-araw halos may balita. Hindi lang basta-basta ang mga nahuhuli dito sa aming probinsya, milyon-milyon yung halaga. Pati nga kabarangay ko, milyon ang halaga. Naaresto tapos sabihin mong mali yung pinaglalaban natin. Yun ang maraming salamat pa rin sa iyo, Susan Managbanag. Sabi pa nga sa akin, mag-comment daw ako sa kanya. Yun ang Susan Managbanag, dapat buksan mo yung isipan. Si Ma'am Joyce ng Japan, nakapag-isip na rin na mali yung kanyang dating pinapanigan. Pumanig na siya ngayon kay Pangulong Duterte dahil nakikita niya na si Pangulong Duterte ay totoong nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.